And today's video is 10 possible bakit hindi ka pumapayat. So mga fitness. Yan. What's up YouTube? This is Raymart Fitness 27. My channel is all about fitness, health, lifestyle. So 10 reason bakit hindi ka pumapayat. So may nagtanong sa akin, Coach, ba't di ako pumapayat? So ang solution kasi dyan mga fitness is which is calories deficit. So, anong ibig sabihin ng calories deficit? Pag sinabing calories deficit is which is na magbabawas ka ng kain. Yan, mga fitness. So, yung dating kinakain mo na kumakain ka sa isang araw na 4 na meal, so gagawin mo siya ng 3 meal. Nakadepend yun sa iyong maintenance calories, mga ka-fitness. So hindi lang yon, kailangan mo rin mag-workout. So ano yung mga workout para mas lalong pumayat ka, mga fitness? So andyan ang cardio. So syempre importante ang cardio. Then pagdating sa workout, so ano pinaka the best na workout? So 30 minutes to 45, then 90 minutes, mga fitness. So, yun nga, sa mga workout na gagawin mo is, kagaya ng example, andyan ang treadmill. Yan, so warm up ng treadmill. Then, tabata, mga workout. Gaya ng jumping jack, mountain climber, so jump squat, high knee, and push up, at iba-iba pa, mga fitness. Yan, so pang loose ng fat. So para mabawasan yung ating taba sa tiyan. Yan, mga fitness. So yun yung unang reason na bakit di ka pumapayat. So pangalawa, so kailangan yung quality nutrition. So i-track mo yung iyong pagkain. So example, 1,500 calories ako. So ilan yung protein intake ko, then carbs, then fats. So kung ilan yung protein intake ko, yun dapat yung mahit ko. So paano ko siya itatrack, Coach? So ganito lang yung mga fitness. So i-download mo yung My Fitness Pal apps. So sasagutan mo lang yung mga question and answer kung ilan yung maintenance calories mo. Doon mo malalaman kung ilan yung maintenance calories mo. So, tip number 3, mga fitness. So, pagdating sa losing your fat, so kailangan mo talaga magbawas ng kain. So, mas higitan mo pa yung workout na gagawin mo. So, bawasan mo lang talaga yung kain. So, hanggang mahit mo yung calories deficit. So, tip number 4, mga fitness. So, pagdating naman sa quality sleep, so siyempre 7 to 9 hours kang matulog, mga fitness, para yung lakas natin makarecover at hindi tayo masyadong puyat. So tip number 5, so lagi mo lang tandaan na magdasal ka lang palagi kay God na matupad ang iyong fitness goal. So tip number 6, so yung mga bagay na hindi mo pa nalalaman, so pagdating sa workout routine na hindi ko alam kung paano yung pag-lose ng fat or mag-burn ng fat, so manood ka sa mga YouTube or Google. Yan, mga fitness. So tip number 6, so laging consistent ka palagi sa iyong training. So kailangan maging consistent ka palagi sa iyong training for workout para mas mabilis mo ma-achieve yung iyong body goals. So tip number 7, so baguhin mo lang yung lifestyle mo sa pagkain. Sabi nga nila, mga fitness is change your lifestyle. So tip number 8, yan, mga
fitness. So, tip number 8. So, yung pangwalo is, syempre, pipiliin mo yung mga pagkain na quality foods. Yung high protein. Then, sa carbs, pipiliin mo din. So, iwasan mo lang yung mga matataba or body fats. Tip number 9. So, syempre, balance diet. Yan. So, balance meal. Yan. So, protein, then carbs, then fats. So, last, mga fitness. So, tip number 10. So, lagi mong tandaan na yung ginagawa mo is makukuha mo rin. Basta, huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Basta, ituloy mo lang yung mga goal na ginagawa mo, mga fitness. Ma-achieve mo rin yung iyong body goals. Yun lang. And thank you. Stay fit and healthy. So, subscribe nyo yung aking YouTube channel, Raymart Fitness 27. Thank you.